Eto mga miyembro at pensyonado ni SSS, ating pag-uusapan ng Uplift Assistance Program. Na sama ka ba sa sinsos ng PSA last 2024? At meron ka bang sticker na nakadikit sa inyong bahay? Well, automatic ba nakasama ka sa 2,000 piso na Uplift Assistance? Yan po ang katanungan mula sa masugid natin taga-subaybay. Ito po yung mula sa ating YouTube channel. Takpan ko lang po ang kaniyang pangalan for privacy. Well, ang tanong niya, sabi niya, basahin ko lang mga kablangsa. Good EM boss, mayroon lang po akong tanong tungkol sa 2K Uplift. Kasi boss, na census po kami last 2024 ng PSA. Pero yung stickers na binigay sa amin ay walang check yung CBMS. Paano yun? Kasama ba ako doon sa 2K Uplift? Well, yan yung katanungan ni Sir. Kasi lalaki ang nagtanong. Well, anyway, ang isa kasi sa kriteria o pamantayan para makasama sa Uplift Assistance Program ay dapat po napasama kayo sa census o survey ng Philippine Statistic Authority or PSA last 2024, no? At natukoy kayo during that CBMS survey or community-based monitoring na kayo ay pasok sa mahihirap na pamilyang Pilipino na mababa po ang monthly income. Well, in fact, no, ang criteria kung titingnan natin for group 3 for SSS members, isa po yan sa pamantayan. Maliban doon sa pagiging empleyado, no? Employed SSS members. So anyway, discuss ko muna ang criteria bago natin nang sagutin para mas malinaw. Ang criteria kasi sa ating mga SSS members para kayo mapasama sa 2K Uplift Assistance Program, una, empleyado. So SSS employed member. Hindi po kasama, ulitin ko talaga, hindi kasama ang mga self-employed at mga OFW, no, yung mga voluntary, kundi mga employed lamang. Pati mga pensyonado ni SSS, no, hindi po kayo kasama, no, kailangan employed. And then, dapat nga po, natukoy kayo sa CBMS or Community-Based Monitoring System last 2024 na kinandak ni PSA bilang mahihirap na nasa bababang monthly income na pamilyang Pilipino. Pangalawa na kriteria, dapat ang inyo pong monthly salary credit ay nasa 20,000 pesos pababa, no? Ibig sabihin ng monthly salary credit, yan po yung buwan ng kita ninyo. Pangatlo, dapat meron po kayong hulog o contribution kay SSS, at least isa lang po na hulog mula 2025 to 2026. At pang-apat na criteria, meron dapat na active disbursement bank account, no, para doon ma-deposit ang inyong 2,000 piso monthly, mga kablags, no? Kasi monthly ito from July to 2026 to December 2026. And then dapat ang disbursement bank account na yan active as of April 30, 2026. So yun po yung kabuuan na criteria. Well, balik tayo dito sa katanungan ni Sir na kung saan nasama siya doon sa census or survey, the CBMS last 2024 ng PSA. Kaso lang yung sticker, walang check, no? Hindi naka-check yung CBMS, no? Gaya ng iba na naka-check kasi yung iba, no? Well, yung sticker kasi na yan, mga ka-vlogs, na binigay o dinikit sa inyong pintuan sa bahay o sa bahay ninyo last 2024, hindi po yan garantiya. Hindi po yan assurance, kumbaga, o kasiguruhan na kayo ay mapasama sa 2,000 piso na Uplift Assistance Program, no? Hindi yan kasiguruhan. Kahit naman naka-check yan o naka-X, hindi yan kasiguruhan, ha? Kasi ang criteria talaga is by group tayo, no? For group 3 nga, for SSS member, kahit naman naka-check yung CBMS mo sa sticker, kung hindi ka naman employed na active SSS member, at kung hindi ka naman
wala ka namang hulog from 2025 to 2026, hindi ka pa rin po kasama, no, sa 2,000 piso na uplift assistance program. Well, paano ba ma-determine? Paano mo ba malalaman na kayo ay kasama? Well, meron pong notification, no, na ibibigay si SSS sa inyo through your My SSS portal. Magno-notif po yan kung kayo ay kasama sa 2,000 piso na uplift assistance. Okay? Pero may mga cases din po na walang notification pero may laman ang kanilang ATM card. May mga ganon. Kaya medyo hindi din natin alam mga ka-vlogs, no, kung ano nga ba ang pamantayan dito sa uplift assistance program. Malinaw naman ang criteria, no? Meron pa rin tayong mga nalalaman at mga nababasa na walang notification pero napasama. Nagtaka na lang sila, merong laman ang ATM card, no? Tapos merong mga naka-check ang sticker sa CBMS, hindi naman kasama, no? At ang mas lalong matindi at lalong malala, no? Instead na 2,000 pesos ang madideposit sa ATM card, yung iba nasa 1,600 lang, 1,700, kulang, hindi buo ang 2,000 piso. No, kaya medyo hindi natin din po na iintindihan kung ano nga ba ang kung paano nga ba pinapatupad at paano nga ba pinipili ang uplift assistance program, no? Medyo may mga discrepancy lang, may mga inconsistent lang, no, na mga dapat nating makita at dapat nating punain na saan na pupunta yung mga kulang, no? Just like yung nagtanong kahapon na 1,700 lang ang natanggap, saan napunta ang 300 pesos? Kung ita-times mo yun, kung ilang thousand ang ganoon, di ba malaki na din po? Kaya sana masagutin po yan ng SSS kung ano ba ang problema sa mga ganyan, o glitch lang ba yan sa system, no? Kung yan ba ay retroactive or mabibigay ba yung kulang, so sana ma-address din po ito ng SSS. Well, anyway, the uplift assistance program, 2,000 piso ito monthly, 6 na beses kayo makakatanggap mula July 2026 to December 2026, a total of 12,000 pesos. So sir, sa nagtanong, hindi po kasiguruhan na yung sticker na yan, ma-X man or ma-check, ay kasama ka sa uplift assistance program. Check nyo lang po ang inyong notification sa My SSS portal or check nyo po yung ATM card, no? Dahil baka may laman at hindi nyo po alam, no? Hindi kasi kailangan pumunta sa branch ni SSS para sa uplift assistance program. Online lang kasi ito mga ka-vlogs. Ayan ha, sana nasagot ko po yung katanungan at sana malinaw po yan sa inyo mga ka-vlogs. Kaya naman mga SSS members and pensioners, kayo din po ba ay merong sticker sa inyong bahay ng PSA? Ano ba ang nakalagay sa CBMS? Naka-check po ba or X? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Maraming salamat sa pagtutok. God bless. Mag-iingat mga ka-vlogs.